Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay muling makakalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng live devotion po na ito. Bago po yon, samahan niyo po ako sa ating pag-awit po sa Panginoon at hayaan po natin na mapapurihan po natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sige po, patuloy po natin awitin ng Panginoon. Hallelujah. Awitin nga po natin sa Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa nga po, hallelujah. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, hallelujah, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Isa pa nga po, awitin po natin sa Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, hallelujah, pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, hallelujah, pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Praise Jesus. Salamat sa inyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan, sa buhay ko ng bawat sa amin. Salamat nga po, Lord, dahil may lakas kami, Panginoon. May pag-asa kami nagmumula sa inyo. Dalangin po namin, Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. At kailangan po makita, Panginoon, mabigyan ng kaluguran. Samahan niyo nga po kami ng inyong banal na Espiritu sa umaga pong ito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at ng pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. At kami po ay naririto sa lugar po ng DFC Bagong Silang po sa pamumuno po ng ating pastor, Pastor Luis Bailon, at sa ating pong pastor, Pastor Gilbert Yap sa lugar po na ito. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat sa atin. At tayo po ay tuloy na makipagbukas po sa akin dito po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 5. Buksan po natin dito sa aklat po ng Mateo chapter 5 sa verse 3 po. Amen. Sabi po dito sa Matthew chapter 5 verse 3, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. May salamat po sa salita ng Panginoon. At katulad po ng binabanggit po dito, no, yung pagiging tunay nating mapalad, no, ay hindi po sa pamamagitan ng anumang bagay sa mundong ito, kasikatan, kayamanan, o karunungan sa mundo pong ito. Dahil kung titignan po natin dito sa verse 1, ang sabi po rito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya. Sabi po sa verse 2, at nagsimula siyang mangaral, sinabi niya. Sabi po doon, nang makita ni Jesus yung napakaraming tao, na hindi pinansin ng Panginoon yung napakaraming tao, bagkos ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus ay umakyat siya sa bundok at naupo roon. Doon natin mapapansin na tinanggihan ng Panginoon yung napakaraming tao at mas pinili niyang maupo doon sa bundok, no, kung saan lumapit sa kanya yung mga alagad po niya. No, at doon niya ipinangaral yung pagiging tunay na mapalad. No po, dahil sa mundong ito, sa panahon po natin ngayon, marami ang mga naghahangad, no, ng kasikatan, naghahanap ng anumang bagay na pwede nilang matanggap mula doon sa mga tao para po sila ay mapapurihan. Pero ang Panginoon, katulad po na nangyari po dito, ay umakyat siya sa bundok, no? At ipinakita niya sa kanyang mga alagad, ano ba yung pagiging tunay na mapalad? At sabi nga po doon sa ating pinag-aaralan ngayon, ang tunay na mapalad ay yung mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Ano po, yung pagkukulang po natin sa Panginoon, ay marami tayong pagkukulang sa Panginoon. No, unang-una na po ay yung ating pagkukulang bilang mga taong nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. Na tayong lahat ay makasalanan at hindi tayo naging karapat-dapat sa ating Panginoon. Na po, at iisa lamang yung magkokompleto ng ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi po dito sa aklat po ng Colosas, buksan po natin. Colosas chapter 2 verse 10. Colossians chapter 2 sa verse 10. Sabi po rito, at naging ganap kayo sa pakikipag-isa niyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Amen. Ang tunay po na pagiging ganap po natin, pagiging kompleto po natin, ay walang iba kundi tanging sa pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Hesus. Yung relasyon po natin sa ating Panginoon
kung bakit man po tayo nagiging kompleto, no? At lahat po tayo bilang mga tao ay mayroong pagkukulang sa harapan ng Diyos, ay sa pamamagitan po ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Pakikipag-isa natin sa ating Diyos. At yun po yung tunay na kakumpletuhan ng ating pong mga buhay bilang mga tao. At sa pamamagitan ng pag-amin po natin sa ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, ay inaamin po natin na nagpapakababa tayo sa ating mga sarili at inaamin natin na walang mas lalong dakila na kundi ang ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya napakahalaga na palagi tayong umamin, amen, sa ating pagkukulang sa Panginoon, palagi tayong lumapit na mayroong pagpapakababa sa Kanyang harapan. At sabi rin po dito sa aklat po ng Salmo chapter 51, Psalm chapter 51, sa verse 17 po. Psalm 51 verse 17. Sabi, ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Amen. Ang nais po ng Panginoon sa atin ay yung isang pusong nagpapakumbaba. Amen. Isang pusong lumalapit sa Panginoon at dumudulog po sa Kanya. At yun yung isang bagay na hindi tinatanggihan po ng Panginoon sa atin. Kaya yung pagkukulang po natin sa Panginoon, yung pag-amin natin sa Panginoon, yung word na salita doon ay pag-amin. No? Inaamin natin na nagkulang tayo sa Panginoon. Binibigyan natin ng dahilan ng Panginoon para makakilos sa ating mga buhay at tanggapin yung ating paglapit po sa Kanya. Kaya tayo bilang mga tao, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. No, sa bawat araw pa lamang po ng ating buhay, meron na tayong mga bagay na nagagawa o nahakbangan, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At patuloy tayong lumapit sa Diyos. Amen. Aminin natin yung mga pagkukulang po natin. Aminin natin na wala talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa atin pong mga buhay. At hindi natin dapat may pagmalaki sa ating mga sarili yung anumang bagay na meron tayo, kayamanan, karunungan, o anumang bagay po, kasikatan, para masabi nating kumpleto na tayo. Kundi ang tunay na kakumpletuhan ng ating mga buhay, pagiging ganap po natin sa harapan ng ating Diyos ay yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Sabi po ng John chapter 15 verse 5. Sabi po rito, John chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sabi po roon ay tayo po ay walang magagawa kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Kaya ang tunay po na kakumpletuhan natin, kung bakit man meron tayong nagagawang mga bagay, hindi po dahil sa ating lakas, sa ating sarili, kundi dahil po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga, sabi po doon, tinatawag tayo bilang mapalad sa harapan ng ating Panginoon. Yung pagiging mapalad po natin ay hindi lang basta pwede nating sabihing maswerte na po, kundi ang tunay na pagiging mapalad sa harapan ng Panginoon ay kaakibat dito yung pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya kapag sinabi pong mapalad, hindi lang yan basta masasabi natin sa mundong ito na maswerte tayo, kundi higit pa po doon.
na pinagpala tayong lubos dahil sa ating Panginoong Yesus, no? At sabi nga po doon, dahil inaamin natin, specifically na inaamin natin na tayo po ay nagkulang sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, ang kailangan po natin gawin palagi ay umamin po tayo. Amen? Ipahayag natin yung mga pagkukulang po natin sa Panginoon. At hilingin natin palagi yung lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Now, sa bawat araw ay kailangan natin po yung lakas at tulong ng Panginoon sa ating buhay. Sabi po ng aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ang sabi po rito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang sabi po roon ay alalahanin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ay napakaganda na tayo po ay palaging umaasa sa ating Panginoon, humihingi ng tulong sa Diyos, sa tulong niya sa ating mga buhay. Na dahil kung hindi po sa tulong ng Panginoon sa atin, hindi rin po tayo magtatagumpay bilang mga tao. At napakaganda po na palagi tayong tinuturuan ng Panginoon sa tamang landas, sa mga desisyon natin sa bawat araw. Dahil yun po yung pinakakailangan natin para tayo po ay magtagumpay. Kaya, katulad po ng binabanggit po sa atin dito, amen, na tayo po ay mapalad, pinagpalang lubos, kapag inaamin nating nagkulang tayo sa ating Panginoon. Sabi doon, pangako ng Panginoon sa atin, may kaakibat na pangako po na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Sabi rito, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Yung pangako ng Panginoon ay yung makakasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Sabi po dito sa aklat po ng John chapter 14, verse 3. Simulan po muna natin sa verse 2. Sabi po rito, sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Sabi niya ay ipaghahanda tayo ng lugar. Doon sa kanyang kaharian, doon sa kanyang tahanan. At kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Na walang ibang pinakamabuting bagay o pinakamabuting lugar na tatahanan po natin kundi sa piling ng ating Panginoon. Yun na yung pinakamagandang lugar na pwede po nating mapuntahan, no, o manirahan tayo. Kaya, yung makasama ang Panginoon sa kanyang kaharian, yun na yung pinaka magandang bagay na pwedeng mangyari po sa ating buhay. Dahil makakasama natin yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na may likha ng ating mga buhay, at higit sa lahat, makakasama po natin yung Diyos na nag-alay sa atin ng buhay para tayo po ay maligtas. Amen. Magkamit ng kaligtasan sa piling po ng Panginoon. Kaya, yun po, napakahalaga ng pag-amin natin sa ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. Pag-amin po natin sa anumang nagawa po natin kasalanan, dahil ang pangako ng Panginoon, makakasama sila sa kaharian
ng Diyos. Kung babalikan po natin yung nangyari sa ating Panginoong Hesus, nung siya po ay nasa krus, doon sa tabi niya ay merong isang taong magnanakaw. At nararapat siya doon sa pagkapako niya doon sa krus. Pero ano pong ginawa niya? Inamin niya sa kanyang sarili na siya ay nagkulang sa Panginoon. At agad-agad, sinabi ng Panginoon sa kanya, makakasama kita sa paraiso. Kaya sa atin, ganun din po, no? The same thing na pwedeng mangyari po sa atin ay yung aminin po natin yung pagkukulang po natin sa Panginoon. At ang pangako ng Panginoon ay makakasama sila sa kaharian ng Diyos. At maraming bagay na pwedeng humadlang sa pag-amin natin sa pagkukulang natin sa Panginoon. Lalong-lalo na kung marami tayo o meron tayo ng lahat ng bagay sa mundong to. At para masasabi natin kumpleto na tayo, yun yung isang bagay na pwedeng humadlang para hindi natin maamin na kulang tayo sa Panginoon. Dahil kung titignan natin sa sarili natin, parang kumpleto na ako at hindi ko na kailangan ng Panginoon. Pero ang nais ng Diyos sa atin ay aminin lang po natin. Amen? Aminin natin, lumapit tayo sa Panginoon, at ang Diyos ay makakakilos, malayang makakakilos sa ating mga buhay. Kaya sa umaga pong ito, amen, bago tayo magsimula sa mga gawain po natin, sa trabaho, o sa pag-aaral, o ano man yung mga gagawin po natin, humingi tayo palagi ng tulong na nagmumula sa Panginoon. No, yung lakas, dahil hindi tayo magiging kompleto, hindi tayo magiging tunay na matagumpay kung wala yung tulong ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sa umaga pong ito, hinihilingan ko po ang bawat sa atin na tayo po ay patuloy po na lumapit sa ating Panginoon at patuloy tayong manalig sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Kaya sige po, tayo po ay manalangin sa umaga pong ito. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming pong mga buhay. Dalangin niya po namin sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po, Lord, ang buhay po ng bawat sa amin. At kami po ay humihingi ng tulong nagmumula sa inyo. At inaamin po namin, Lord, na kami po ay may mga pagkukulang, Panginoon. Wala kaming lakas, wala kaming magagawa sa aming sarili. Kaya, Lord, kung may nakikita man po kayong kasalanan, karumihan sa amin, linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming buong pagkatao at maging kalugod-lugod po kami sa patuloy po naming paglapit po sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso. Ano man, Lord, yung mga motibo po namin na nakikita po ninyo na mali sa inyong harapan ay pakadalisayin niyo nga po, Panginoon. Kaya salamat po sa umaga pong ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Lord, ang buhay po ng bawat isa na nanonood ngayon at maging sa lugar po na ito. Pagpalain niyo rin po, Lord, yung mga kasama po namin na nananalangin at lumalapit po sa inyo. Pagpalain niyo nga po, Lord, ang buhay ng bawat isa na tulungan niyo po sila, anuman, Lord, yung mga gagawin po namin sa buong maghapon. Kayo po ang magtagumpay. Kayo po ang maitaas, Panginoon. At dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng lakas, karunungan, kaalaman, nagmumula sa inyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na tumulong po sa amin, Lord. Dalangin po namin, balutan niyo po kami palagi ng inyong banal na dugo, Panginoon. I-guide niyo po kami sa anumang bagay na aming pagdedesisyonan sa umaga pong ito hanggang mamaya, Panginoon, mga bagay na gagawin po namin na hakbangan. Tulungan niyo po kami, Lord, na masunod po namin ang kalooban po ninyo sa amin po mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po. Pagpalain niyo nga po, Lord, ang buhay po ng bawat isa, mga pumapasok sa trabaho, mga nag-aaral, kahit nasa bahay lang, Panginoon, mga magulang, hallelujah, na abutin niyo nga po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila at dalangin po din po namin, anuman, Lord, yung prayer request ng bawat isa, anuman, Lord, yung mga pinagpipray po namin, Lord, kayo po ang tumugon sang-ayon sa inyong kalooban. Kaya salamat po. Pinapasako po namin sa inyo ang umaga pong ito.
aming mga buong buhay, Panginoon Lord. Kayo po mag-provide ng mga pangangailangan po ng bawat sa amin, sa mga pangangailangan, mga pagkain, Panginoon. Hallelujah, kayo po mag-provide ng anumang bagay, Lord, na binabayaran po ng bawat isa. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na gamitin niyo po ang aming mga buhay. Patuloy kaming makasunod sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po, kay lamang po ang aming tinataas, sinasamba, pinaluluguran sa umaga pong ito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.